Gandang umaga Thank po. you. Ito na. Ito ang laking problema nito. Napakatagal na natin naririnig na route rationalization. At Sabi nga ni route Secretary rationalization. Lopez, Sige. ma'am, Yan. pinapaschedule niyo pa lang ito, pinagpapawisan na ako. Kasi complicated daw po ang issue ng route rationalization. Pero sabi, Napakatagal lang tinatrabaho ito ng DOTR hanggang ngayon hindi matapos-tapos. So aayusin ho ito. Oo. Aayusin ang mga ruta na dinadaanan ng mga pampublikong sasakyan kung ilan ang kakailanganin sa isang barangay ng mga jeepney, ganun ba? Yes, dapat ganon. rationalization, ha? Sige. Depende sa dami ng pasahero sa lugar. Secretary Yes. Giovanni Lopez, DOTR. Magandang umaga po, Secretary. Morning, Secretary. And Sir Weng at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyo. Oh, Salamat Magandang sa oras. umaga po. Good morning, sir. Nasaan na po ang route rationalization program ng DOTR? Ngayon po, Ang haba nung ang lalim po ng hugot ninyo. Kailangan opo, ba talaga Ma'am Weng, to? Sir Weng. Ano po, no? Simulan po natin sa konsepto ng modernization. Napakaganda po ng konsepto ng modernization. Kapag susumain po natin, tatlo lang po yan. Sinasabi natin yung safer rides. Tama po. Pangalawa, cleaner air. Tama po. At reliability of public transport. Tama din po. Ang problema lang po natin ngayon at kailangan ko po talagang aminin ay yung actual implementation po nito. Tama na po yung aming, ibig sabihin, yung mga konsepto, kailangan namin ipatupad ito ng mas mabilis. Ang dami po kasi naging problema. Nagsimula po noong 2019, nasama na rin po dyan yung sinasabi natin pandemic, nahinto yung pag-aaral. Ngayon po ay nire-revive natin. Kailangan natin ipagpatuloy ito, pero kailangan na maging pragmatic ang aming approach o scientific. Kailangan simulan sa mga lugar. Kailangan namin mag-pilot kasi hindi namin kaya gawin na nationwide ang rollout. Kasi talagang mayroong pagkukulang at meron kami nakikiting problema sa implementation kapag nationwide. Okay. Tulad po ng... sige po. Sige po, Tula, baka bigyan nyo kami ng example. Kunyari, isang ruta. Go ahead, sir. Yes. Dito, sige. Tulad po ng sinasabi natin yung local public transport rationalization plan, di ba po? Kada LGU gagawa din sila na kung ano yung route plan nila. Pero parang sa NCR, kailangan natin isipin na yan po ay hindi lang parang Quezon City, katabi niyan Manila. Ang dami pong nangyayari. So nagkakaroon ng overlapping ng mga routes. So ang gagawin po ng DOTR, ginagawa na po ngayon, yung mga route rationalization na ganito, ay ibabalik sa DOTR at LTFRB para itong mga nagkaka-overlap na mga intercities, interregions, ang talaga pong nakakakita dyan ay yung DOTR sa LTFRB at hindi natin masisisi yung local transport or LGUs. So parang yun pa lang po, doon pa lang nagkaka-issue na tayo. So yun po yung mga sinasabi nating example. Ito lang, Secretary. Nasaang porsyento na ang route rationalization plan sa ngayon? Ngayon po, ang binigay na estado sa akin, ang approved LPTRP, I'm not just quite sure of the number, Mama, pero more or less 31% pa lang po. 31%? Dati, mga 80% na yun. Hindi, yung modernization program, the whole, lalo na yung, yung modernization ng masasakyan yun eh. Pero yung napakahalaga na route rationalization, bakit? Ibig ba sabihin, babalik tayo sa drawing board dito, Secretary? Hindi naman po. Yun po yung approved po, no? Meron naman daw pong submitted na LPTRP na I think the figures are more or less 78%. So yun yung inaayos ngayon ng DOTR at ng LTFRB. Ang pangunahing sangay naman po na tumitingin dito is LTFRB. So may sunumite naman na po. Kailangan niyo bang makipag-usap sa mga local government units para, kumbaga, para may maganda segue ninyong trabaho po? Hindi yung, ay, iba pala dito sa kabila, iba pala sa kabila. Kailangan tapos naiipit kayo sa gitna. Kailangan po, susi talaga po ang pakikipag-ugnayan sa LGU. Parang kahapon po, if I may say po, no, meron po kaming pagpupulong with Quezon City. At nagpapasalamat po ako kay Assistant City Administrator Kim po, kasama po namin siya. At pinakita niya talaga kung ano yung problema at ano yung datos na kanilang nakuha pagdating naman sa traffic dito at sa mga ruta
dito sa Quezon City. Ang pinag-usapan po kasi namin kahapon is itong issue sa Commonwealth. May nagkaroon tayo ng interagency meeting para pag-usapan itong traffic sa Commonwealth at napag-usapan na rin po natin yung LPTRP ng Quezon City. Okay, Tama Secretary. po kayo, Ma'am Weng. Kailangan talaga. Opo. Secretary, ito lang kasi yung mga 31%, nahirap intindihin namin mga pasahero yan eh. Kunyari, ito, may nag-text tamang-tama sa iniisip ko, ang problema ho sa isang ruta, ha? Sa isang ruta, kunyari, isang daan. Kunyari, ito, sabi niya, Dian, Libertad, and vice versa. Yan naman ho, nakasulat sa bawat side ng jeepney eh. Maraming pasahero dyan, pero less 10 jeepneys lang ang nandyan. Yes. Kaya wala hong katapusan, umaga, gabi, ang pila kahaba-haba. Tayo po ang bansa na talagang walang katapusan ng Ang pila. daming Pila jeep, sa ayuda, pero may pila sa terminal. daming stranded, Diba? Secretary. Ano Tama po. paano nyo Tama po. mapaintindi ang rationalization na yan ng ruta? Opo. Opo, Sir Weng. Tama po kayo doon. Ang dami po naming, ako po nung inaaral ko ang report, ang dami mga ruta na sinasabi nating unserviced routes. No, madami din naman mga ruta na punong-puno naman ang sasakyan. Kaya ito yung sinasabi na we have to be scientific eh. If we should reallocate some and approve that, we have to reallocate and approve some of the routes at saka yung mga sasakyan dun sa mga lugar na talagang walang bumabaybay na sasakyan. Ito po yung mga sinasabi namin kahapon nga po no, nagpupulong kami. Bakit may mga lugar na napakarami at walang mga lugar na talagang walang sasakyan? Ba't ganun nangyari? Ito nga po yung issue sa LPTRP. Kailangan namin, again, it's route rationalization. Secretary, ito na lang, sa Metro Manila lang pag-usapan natin, kinukulang lang po tayo ng time. Ilan sa Metro Manila na lugar ang kulang sa sasakyan? At kasi mahina doon ang implementasyon ng route rationalization. Can I start with Quezon City muna, Ma'am Weng? Okay. Kasi I don't want to sound no, pero yun po yung kasing nabigay sa akin na datos kahapon, no? And sa Quezon City alone, I think there are 70 plus unserviced routes. Wow. 70 areas. Yes, na So that unserviced. Yun po yung explains datos why- na na-report kahapon sa amin. That explains why ang dami-daming stranded na pasahero sa Quezon City sa maraming oras. Tama po. At not only po, not necessarily the unserviced, tama po kayo dun, pero isa pa pong rason kung bakit madaming na-stranded, kasi po, kulang din ang supply natin. Kulang ang sasakyan. Yes, sir. Yan, okay. Kulang din po. Ano po ang solusyon doon, ASEC? Ay, Secretary? Kahapon po, kasama namin sa mga pulong, no? Opo. Yung ating mga nabigyan ng prangkisa o special permit. At kinausap ko po talaga sila. At sinabi ko, you have to deploy all your units na na-approve. Especially kapag rush hour. Otherwise, sabi ko, pasensyahan na tayo, ire-revoke ko ang mga yan. At ibibigay ko sa mga interesado at qualified. At alam naman po namin na may mga pending applications sa LTFRB. Minamadali ko na rin po ang LTFRB dito. Kung bakit napakatagal at baka naman kaya natin bawasan ang proseso sa mga ganitong pag-a-aproba. Kasi nagiging chicken and egg eh. Correct. So we have to be efficient. Ang sabi ko naman po, kailan magsimula sa amin? Gobyerno, DOTR sa LTFRB. Kung anong issue natin sa mga, sabi natin mga bus companies o mga transport cooperatives, kailangan tayo, ayusin muna natin. Ba't napakatagal natin? Ba't hindi natin monitor? Parang kahapon po, tinanong ko sila. Tagal ng approval. Kailan kayo nag-issue ng special permit? Sabi nila 2022 o 2023. O sabi ko, kailan kayo huling nag-monitor at nag-manual audit? Sabi nila, nung nagsimula po kayo, Secretary, na mag-commute. Okay. Imagine that. Okay, at least na. Sige, at least Pag-usapan Secretary, natin baka ito ulit, Secretary, sa mga darating na araw kasi... dalas-dalasan nyo yung pag-commute nyo para makita nyo talaga yung problema, At saka Secretary. ayokong tantanan yung issue na ito dahil ang laki pong hirap araw-araw ng commuter, Secretary. Talaga, may mga lugar Tama na po. Bagal ng implementation fully- ng isang programa na dapat ay nakakatulong po sa publiko. I fully agree. Again, the modernization program is very, the objective is Opo. very noble po. Yes, The implementation po nagkukulang. Yes, alright. Secretary, usap ingat tayo po. ulit next time. Thank you Thank sa you oras. Thank you po. Good Have a good morning. weekend po. Thank you po. Ganun din po sa inyo, Secretary. Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation.